Tanungin mo yung boss mo kung kailan ka pwede mag-leave. Pag nagbigay siya ng date, tingin ko dapat awayin mo siya. Kasi hindi naman siya ang dapat nagde-decide eh. Dapat ikaw. Ano yun, siya na nga nagde-decide kung kailan ka magsasuffer. Siya pa magde-decide kung kailan ka mag-unwind. Pag nagkasakit yung boss nyo, dalawin nyo siya sa ospital. Tapos, isama nyo yung paborito niyang celebrity. Para matakot. Pag busy ka sa office, tapos niraratat mo na yung keyboard mo sa sobrang pagka-busy mo, wag na wag kang tatawa. Kasi mahahalata nila na nakikipag-chat ka lang eh. Pansin ko lang parang nag-iba na yung mundo ngayon. Kasi dati sinasabi nila kung sino yung pangit, siya yung mabait eh. Pero ngayon, parang kung sino yung pangit, siya na yung pangit yung ugali. Tapos yung may tsura, siya naman yung maganda ugali, tapos down to earth. Ang gulo na. Pag may nag-email sa'yo sa office, huwag ka kagad mag-reply. Maghintay ka siguro ng mga 30 minutes to 1 hour bago ka mag-reply. Kasi pag nag-reply ka kagad, iisipin nila, hindi ka busy. So, utusan ka nila. At least, kapag naghintay ka ng mga 30 minutes, 1 hour, pwede mo makalimutan mag-reply. Pag hiningihan ka ng timelines ng boss mo, tapos hinabaan mo, sasabihin tamad ka. Pag binigyan mo naman ng sakto, tatawaran ka para bawasan mo. Tapos pag hindi mo na-meet, kasalanan mo. Kaya dapat yung boss mo nagbibigay ng timelines. Huwag ka magbibigay ng timelines. Para pag hindi mo na-meet, kasalanan niya. Kapag ang dami mo ng failed relationships at yung love na natatanggap mo, isa tingin mo hindi yung love na deserve mo, huwag ka na masyado mag-overthink, ha? Kasi meron tayong tinatawag na soulmate. Baka yung sayo patay na. Nawiwirdoan lang ako kasi alam ko may mga managers and meron silang mga assistant managers. So alam na natin lahat yan, di ba? Pero napansin ko lang, yung mga feeling manager, meron na rin silang parang mga sidekick, parang meron na rin silang assistant feeling manager. Parang weird, no? Meron na ba talaga yun? Di ako updated eh. Naisip ko lang ano kaya yung thought process ng mga empleyado na mahilig magpagalit tsaka mag-criticize ng mga coworker nila sa harap ng maraming tao. Tapos pag nag-apologize naman sila, in private, dalawa lang sila. Kapag mas malaki yung sahod ng new hire kaysa sa sahod mo, huwag ka na magtaka. Actually, dapat pasalamatan ka ng new hire eh. Kasi kaya naman malaki yung sahod nila, kasi ang laki ng natipid ng company dahil ang lit ng sahod mo. Kapag hirap ka na sa trabaho mo at parang walang silbi yung mga kasama mo sa team, congratulations! Ibig sabihin, ang team mo ay mayroong family-like culture. Kaso ikaw yung breadwinner. Tapos yung mga kasama mo, sila yung mga inutil mong kapatid. Kapag may inassign sa'yo na trabaho, sa'yo na talaga yon. Hindi ka lalapitan ng kaopisina mo tapos sasabihin, kanya na lang yung trabaho. Hindi mangyayari yon. Kahit mag-leave ka pa ng 1 linggo, pagbalik mo, sa'yo pa rin yung trabaho. Walang kukuha nun. Kaya dapat, uunahin mo yung jowa mo bago yung trabaho. Kasi yung trabaho mo, wala na mga agaw sa'yo eh. Pero yung jowa mo, pag hindi mo inasikaso, may aagaw dyan. Ang the best way para malaman mo kung yung joke na sinabi sa'yo hindi talaga joke, is pag sinabi sa'yo nung nag-joke, na joke lang yun. Pag nagpautang ka sa isang tao ng 4 na beses, tapos sa pang-5 beses hindi ka na nagpautang, magagalit sa'yo yun. Sasabihin, mayabang ka na, tapos nagbago ka na. Pero kung nung unang beses pa lang, sa una pa lang, hindi ka na nagpautang, magagalit pa rin naman sa'yo yun. Pero at least hindi ka na nawalan ng pera. Sa office, kapag sinabi mo na hindi ka umiinom, lalo ka nilang aayain sa inuman. Pag sinabi mo na nagda-diet ka, lalo ka nilang aayain na lumabas, kumain sa labas, sasabihin cheat day mo na lang daw. Pero pag sinabi mo naman na wala kang pera, hindi ka naman nila aalokin ng pera. Kailan birthday mo? 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 Sabi nila, too much availability lowers your value. Kaya dapat wag ka nang pumasok sa Lunes.